Isang job offer, tinanggap. Isang pangarap, biglang nawala. Alamin ang iyong mga karapatan kapag ang isang kumpanya ay biglang binawi ang kanilang alok. Noong Abril 1, 2016, inalok ng employer ang posisyon na Swine Technical Manager, Pacific, STMP, sa employee. Noong Abril 18, 2016, nilagdaan ng employee ang offer letter na may petsang Abril 1, 2016. Nakasaad sa offer letter ang mga kondisyon ng posisyon, kabilang ang probationary period. 6 na buwan mula sa petsa ng pagsisimula, petsa ng pagsisimula, Hulyo 1, 2016. At kailangang lumagda ang employee ng kontrata sa unang araw ng trabaho. Noong Abril 25, 2016, nagbitiw ang employee sa kanyang dating trabaho. Samantala, noong Mayo 2016, sinasabing nagsagawa ang employer ng isang global restructuring program. Bilang resulta, ang posisyon ng Swine Technical Manager, Pacific, STMP, kasama ng iba pang katulad na posisyon sa buong grupo ng employer, ay idineklarang redundant at inalis. Ipinaalam ng employer sa employee ang pagbabagong ito sa pamamagitan ng liham na may petsang Hunyo 10, 2016 at nag-alok ng PHP 140,000 DRE, katumbas ng isang buwang sahod bilang gesture of goodwill. Hindi tumugon ang employee sa alok. Sa halip, naghain siya ng reklamo para sa hindi pagbabayad ng sahod, moral at exemplary damages, attorney's fees, iba pang sanhi ng aksyon, interes, gastusin, monetary claims, at back wages. Sabi ng employee, ang pagtanggap niya sa offer letter noong Abril 18, 2016 ay nagtatag na ng employer-employee relationship. Para sa kanya, ang petsa ng pagsisimula noong Hulyo 1, 2016 ay hindi kondisyon, kundi bahagi lang ng kasunduan. At hindi nito pinatigil ang relasyon bilang empleyado. Ang pagpirma ng kontrata sa unang araw ng trabaho ay pormalidad lamang dahil nabuo na ang kasunduan. Ayon sa employee, natugunan ang mga pamantayan ng fourfold test, kaya umiiral na ang employer-employee relationship mula Abril 18, 2016. Dahil dito, hindi siya maaaring tanggalin dahil sa redundancy ng walang tamang proseso. Iginiit ng employer na dapat pag-iba-ibahin ang perfection ng employment contract at ang pagsisimula ng employer-employee relationship. Ayon sa kanila, wala pang employer-employee relationship sa pagitan ng mga panig ng bawiin ng employer ang job offer dahil malinaw na nakasaad sa offer letter na magsisimula lamang ang employment ng employee sa Hulyo 1, 2016 at kinakailangan pa niyang lumagda ng employment contract sa kanyang unang araw ng trabaho. Dagdag pa, ang pag-iral ng employer-employee relationship ay napahina. Dahil hindi natugunan ang mga rekisito sa ilalim ng fourfold test, gayon din ang kakulangan ng sapat na ebidensya upang patunayan ito. Mga isyu. Ang mga isyong dapat resolbahin ng hukuman ay ang sumusunod. 1. Kung umiiral ba ang employer-employee relationship sa pagitan ng employer at employee at tiotolanza, kung umiral nga ang employer-employee relationship, kung ang employee ay illegal na tinanggal at dahil dito may karapatan sa kanyang mga claims. Ang petsa ng pagsisimula noong Hulyo 1, 2016 ay nagsilbing palugit lamang bago maging demandable ang obligasyon ng employer at employee, ang pagtatrabaho ng employee at ang pagbabayad ng sahod ng employer. Hindi nito pinatigil ang pag-iral ng kontrata na nabuo na noong Abril 18, 2016. Sa panahong ito, binigyan ng employee ng oras para tapusin ang kanyang dating trabaho at turnover, habang ang employer ay nakapaghanda para sa kanyang posisyon. Kapwa nakinabang ang employer at employee sa palugit na ito. Ang rekisito na pumirma ng kontrata sa unang araw ng trabaho ay pormalidad lamang, dahil hindi kailangan ng partikular na dokumento para patunayan ang employer-employee relationship. Hindi rin maaaring gamitin ang fourfold test dahil hindi naman itinatanggi ng employer na nag-alok ito ng employment contract sa employee at tinanggap naman ito ng employee. Ang issue ay kung maaaring kanselahin ng employer nang mag-isa ang employment contract dahil sa redundancy, kahit na ang kontrata ay may suspensive period. Ang fourfold test ay ginagamit lamang kapag ang issue ay kung umiiral ba ang employer-employee relationship at itinatanggi ng employer ang pag-iral nito. Sa kasong ito,
hindi na kailangan pang suriin kung may kapangyarihan sa pag-hire at pag-fire, pagbabayad ng sahod, pag-dismiss at control dahil malinaw na may employment agreement na nabuo na at ito ay kinansela ng employer bago pa dumating ang tiyak na suspensive period. Dagdag pa, kahit ipagpalagay na ang petsa ng pagsisimula sa nilagdaang job offer ay isang kondisyon, ang kondisyong iyon ay ituturing pa ring natupad. Ito ay dahil sinadya ng employer na hadlangan ang pagtupad nito sa pamamagitan ng pagbawi ng job offer dahil sa umano'y pag-alis ng posisyon ng STMP. Malinaw na sinasabi ng Article 1186 ng Civil Code na ang kondisyon ay ituturing na natupad kapag ang obligor ay kusang pumipigil sa pagtupad nito. Dahil dito, ang employee ay ituturing pa ring empleyado ng employer. Napatunayan na ngayon na umiiral ang employer-employee relationship sa pagitan ng employer at employee. Ang tanong kung iligal na tinanggal ang employee ay nakadepende kung tama bang ipinatupad ng employer ang redundancy program. Ayon sa employer, nagsagawa ang head office ng restructuring at inalis ang mga regional positions kabilang ang STMP. Sabi ng employer, ito ay lehitimo at bahagi ng kanilang karapatan bilang management. Totoo na ang redundancy ay autorisadong dahilan ng dismissal sa ilalim ng Labor Code. Umiiral ito kapag sobra na ang serbisyo ng employee kumpara sa pangangailangan ng negosyo. Pero hindi sapat na basta ideklara ang redundancy. Kailangan ng sapat na ebidensya gaya ng bagong staffing pattern, feasibility studies, job descriptions, at aprobadong plano ng restructuring. Dito, ang pahayag ng employer tungkol sa redundancy ay nakabatay lamang sa affidavit na may petsang Setyembre 26, 2016 na nilagdaan ng Vice President ng kumpanya. Sa affidavit, nakalista ang mga posisyon sa mga Alltech-affiliated entities na umano'y naapektuhan ng restructuring program. Ang gaya ng ipinakita sa CP sa itaas, ang Smith Affidavit ay malabo at pangkalahatan. Nabigo itong ipakita kung paano nagresulta ang sinasabing restructuring program sa pag-alis ng mga partikular na posisyon, lalo na kung paano naapektuhan ang mga ito o bakit sila napili para alisin. Dahil dito, ang Smith Affidavit lamang ay hindi sapat na ebidensya upang patunayan ang pag-iral ng redundancy sa kasong ito. Sa makatuwid, itinuturing na iligal ang dismissal ng employee. Dahil dito, may karapatan siya sa reinstatement at back wages. Gayunman, dahil hindi na niya hinihiling ang reinstatement, ang pagbibigay ng separasyon pay bilang kapalit ay nararapat, katumbas ng isang buwang sahod para sa bawat taon ng serbisyo. JAR number 251736, April 02, 2025. Ano ang masasabi mo sa kasong ito? I-share ang iyong opinyon sa comments. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang legal na kwento.